Hi, good morning everyone. Our devotions and topic for today is from the book of 3 John chapter 1 verse 2. Sabi dito, "Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well." So ito pong verse na to, ito yung letter ni John kay Gaius na kung saan patuloy na lumalakad sa katuroan ng Diyos at kumbaga naniniwala at nagkakaroon ng pagsunod sa katotohanan. So, pinapayuhan niya na sana ang minamahal niyang kaibigan ay magkaroon ng magandang kalusugan at hindi lang yung spiritual na pamumuhay niya, kundi magkaroon din siya ng magandang kalusugan sa kanyang katawan. So, ano ba dapat ang dapat natin gawin sa pag-aalaga sa ating katawan? Ano yung dapat natin hindi kainin? Ano dapat natin kainin? Siyempre, una dito, yung pagkain natin ng healthy foods. Kasi kung ano yung ini-intake natin na pinapasok natin sa ating katawan, yun yung resulta kung ano yung mararamdaman natin sa pagdaan ng panahon, na kung mga unhealthy foods yung mga ina-absorb ng katawan natin, syempre magkakaroon tayo ng sakit. Pag hindi natin naalagaan yung sarili natin katawan, ang resulta nito yung pagkakaroon din ng unhealthy lifestyle natin ay namamanifest natin yan na yung katawan natin yung nagsasuffer. Kaya tayo nagkakaroon ng mga sakit-sakit. So, dapat kung yung spiritual health natin ay healthy, katulad din dapat ng katawan natin, ingatan natin at maging healthy. Kasi ang mga, lalo na ngayon, sa pagkain ng mga unhealthy foods, lalo na ngayon, dumarami yung mga fast foods, at dahil sa sobrang busy ng mga tao, kadalasan madalian na lang yung pagkain. So, minsan lagi tayong kumakain sa mga fast foods na mga mamamantikang pagkain. So, napakaswerte natin sa panahon ngayon na kumbaga yung mga tao, mas marami ng obesity kaysa sa malnourished. Kasi nung panahon, makikita mo, bihira lang ang mataba. Pero ngayon, ang mga tao ngayon nagtatabaan na. Puro sila healthy. Pero, sometimes, yung pagkakaroon ng healthy na katawan ay minsan yung pagkakain natin ng mga unhealthy foods. Yung pagpili ng pagkain natin ay apto dapat. Kasi hindi dapat tayo na yung iba kung ano lang yung dapat nilang kainin. Meron nga dyan low carbs, hindi sila kumakain ng rice.
Kasi, yun daw yung nakakapagpataba ng sobra sa tao. Yung sobrang carbohydrates. Yung pagkain ng mga natatamis. Kaya may mga tao na sabi nila hindi sila masyadong makain, pero sobrang nananaba sila kasi mas marami yung sweets na ni-intake nila sa kanilang katawan. Kaya ganun yung response ng katawan nila na nagiging obesity, more sugar. So, paano ba maging health? Kung tayo healthy din sa spiritual, ganun din daw dapat healthy din tayo sa ating katawan. Kailangan yung pag-iisip natin healthy din. Kung ano man yung iniisip natin, yun yung madalas natin ginagawa. Minsan kung ano yung iniisip natin na kung ito ay nakakapagpainis sa atin, yun yung nakaka-apekto ng ating sariling pag-iisip. Pag inisip natin yung mga taong nakakagalit, nakakainis, yun yung nagiging magagilid din tayo kasi naiinis tayo sa tao. Kaya minsan dapat iwasan natin yung kung ano man yung naiisip natin. Kasi kung ano yung iniisip natin, yung na-absorb ng paggawa natin ng kung ano man desisyon na kailangan natin pagdesisyonan. Isa yung sa pag-isip natin, kailangan natin ng proper management. Katulad ng pag-iwas sa mga pinagdadaan nating emosyon. Kung anong mga unhealthy thoughts na naisip natin, kailangan i-let go natin. Kasi yun yung magdudulot sa atin ng toxicity. Yung pag-isip natin sa kapwa ng hindi maganda, yun yung nag-trigger sa atin kung paano tayo magalit, kung paano tayo mainis, kung ano yung pakikitungo natin sa tao. Kasi minsan ginajudge na natin yung tao, kaya tayo dahil nag-isip tayo ng masama sa kapwa, yung response ng katawan natin at gagawin natin, kapag minsan ginajudge natin yung tao, yun yung pakikitungo natin sa kanila. So, iwasan natin yung negative thoughts para magkaroon tayo ng magandang resulta. Yung magandang resultang magandang iniisip natin na napapalitan din yun ng mas magandang habit na kasi kung ano yung in-intake din natin sa ating isip, yun din yung kalalabasan ng ating pakikitungo sa kapwa. Kapag inisip mo na nagagalit ka sa isang tao, nagagalit ka na rin at hindi yun healthy. Yung pagkakaroon ng pag-iisip na nagagalit ka, so ang galit, diba, toxic sa atin. Minsan, kapag nagagalit ka, yun yung way ng yung kung ano-ano nalang sakit yung nararamdaman natin kapag tayo ay may hatred sa kapwa, kung tayo ay galit sa kapwa natin, yung mother of thinking natin, isa din to sa way kung paano natin paano tayo maging Christian at kung paano tayo magmahal sa Diyos. Kasi kung ano yung na-absorb ng isip natin, kapag positive din yung nangyayari sa buhay natin. Mas lalo tayong biniblast
kapag ka hindi tayo nag-iisip ng toxic